Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga minamahal kong tagapakinig at taga-subaybay. Ako, si Miss Sandra, ang muli pong nagbabalik para samahan kayong maglakbay sa ating kwento. Isang kwento na naman po ng pag-ibig ang ihahandog ng Rava TV. Isang kwento ng pag-ibig na tatatak sa ating puso. Isang kwentong tatalakay sa damdamin ng bawat karakter na gaganap sa ating kwento. Ang kwento ni Natanya at Rafael ay isang pag-ibig na iisang nagmamahal. Pagmamahal na lumalaban, madalas sinuhusgahan natin ang mga taong nagkakamali. Ngunit sa kwentong ito, ang pag-ibig na nawala ng pag-asa ay muling babangon at magbabalik para sa tunay na pagmamahal. Ang kwentong ito ay puno ng matitinding damdamin, mga revelasyon at sekreto na yayanig sa lahat at mga aral na sa likod ng pagkakamali maaari natin itong maitama at mabuo. Ito pong muli si Miss Sandra, ang nag-aanyaya na mag-subscribe at i-click ang notification button para lagi kayong updated sa ating mga kwento. Bata pa lamang wala nang ibang sinamba si Tanya kundi ang suplado ngunit napakagwapong si Rafael de Lara. Para sa kanya ang lalaki ang kanyang langit at bituin. Kaya naman nang maimbitahan ang kanilang pamilya sa marangyang mansyon ng mga de Lara, kahit hindi siya sanay sa ingay at alak, sumama siya. Sa pag-asang kahit isang sulyap ay mapansin siya ng binata. Ngunit ang gabing puno ng pangarap ay nauwi sa isang bangungot, isang pagkakamali, isang maling pinto, at isang gabing nilamon ng kalasingan ang pagbabago sa kanyang buhay habang buhay. Nagising si Tanya na wala nang saplot sa tabi ng lalaking pinapangarap niya. Ngunit hindi pag-ibig ang bumungad sa kanya kundi ang puot sa mga mata ni Rafael. Napilitan silang magpakasal upang isalba ang dangal ng kanilang mga pamilya. Akala ni Tanya sa paglipas ng mga araw ay matututunan din siyang mahalin ng asawa, ngunit nagkamali siya. Ang mansyon na inaakala niyang magiging tahanan ay naging isang malamig na bilangguan. Bawat salita ni Rafael ay tila balisong na sumasaksak sa kanyang puso. Pinamumukha na siya ang sumira sa kinabukasan nito. Nang di na kayang tiisin ang pasakit, nagpa siya si Tanya na lumayo. Tinanggap ni Rafael ang pakikipaghiwalay ng walang pag-aalinlangan. Hindi alam na sa pag-alis ng babaeng kinamumuhian niya, dala nito ang 6 na buhay na nabuo sa gabing hindi nila parehong inaasahan. 6 na sanggol na biniyayaan ng pambihirang talino ang kanyang 6 little geniuses. 6 na taon ang lumipas, ang dating mahina at api-apihang si Tanya ay wala na. Nagbabalik siya bilang isang matapang, matagumpay at nakapanlulumong ganda na babae. Hindi na siya babalik para magmakaawa kundi para harapin ang nakaraan. Ngunit paano kung sa muling pagtatagpo nila may ibang babae na sa tabi ni Rafael? At paano kung ang 6 na batang henyo na mas matalino pa sa kanilang mga magulang ay gumawa ng sariling paraan para kilalanin ng amang hindi sila pinanagutan? Ang twist nagigimbal sa lahat. Sa gitna ng tensyon at muling pag-aapoy ng damdamin, isang lihim ang mabubunyag. Ang gabing naging metsa ng kanilang kasalan ay hindi pala isang aksidente. Isang malupit na laro ang binuo sa likod ng kanilang mga lingkod. At habang pilit na binabawi ni Rafael ang pag-ibig ni Tanya, malalaman niyang isang katotohanan yayanig sa kanyang pagkatao. Ang kanyang medical secret na maglalagay sa pag-aalinlangan kung kanino nga ba talaga ang 6 na batang henyo. Isang kwento ng matinding pagtitiis, matamis na paghihiganti at ang kapangyarihan ng pag-ibig na kayang magpatawad sa kabila ng lahat. Ang Manson de Lara ay tila isang nagniningning na hiya sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang bawat sulok nito pinalalamutian ng mga mamahaling chandelier at mga antik na kagamitan na nagsusumigaw ng yaman at kapangyarihan. Ngunit para kay Tanya, ang ningning ng paligid ay hindi sapat upang bawiin ang kaba sa kanyang dibdib. Bata pa lang siya, ang pangalang Rafael de Lara na ang nakaukit sa kanyang puso. Si Rafael ang lalaking may mga matang singlamig ng yelo pero may tindig na tila isang hari. Tanya, ayusin mong tayo mo, huwag kang mukhang kinakabahan. Bulong ng kanyang ina habang papasok sila sa ballroom. Pilit siyang umiti. Hindi siya mahilig sa mga ganitong pagtitipon. Mas gusto niya magbasa ng libro o manatili sa hardin pero nang malaman niyang naroon si Rafael, hindi siya nag-atubili. Suot ng isang simpleng beige cocktail dress na hapit sa kanyang balingkinitang katawan, mistulang isang inosenteng anghel si Tanya sa gitna ng mga socialite na suot, naglalakihang mga brilyante.
Sa kabilang dulo ng hall nakita niya ito, si Rafael. Nakasuot to ng black tuxedo, may hawak na baso ng wine at seryosong nakikipag-usap sa ilang negosyante. Isang sulyap lang mula rito ay sapat na para manghina ang tuhod ni Tanya. Ngunit sa buong gabi kahit isang beses hindi dumako ang tingin nito sa kanya. Para kay Rafael, isa lamang siyang anak ng kaibigan ng pamilya, isang anino na hindi kailangan pansinin. Masyado kang seryoso, Bes? Drink o! Biglang sulpot ng kaibigan niyang si Mitch, sabay abot ng isang baso na may lamang asul na likido. Mitch, alam mong di ako umiinom. Pagtanggi niya. Minsan lang to, para naman magkaroon ka ng lakas ng loob na lapitan si Rafael. Go! Udyok nito. Dahil sa bugso ng damdamin at sakit na makitang may ibang babaeng lumalapit kay Rafael, tinanggap ni Tanya ang alak. Sunod-sunod ang naging tagay niya. Ang mapait at mainit na likido ay gumuhit sa kanyang lalamunan hanggang sa naramdaman niya ang unti-unting pag-ikot ng kisame. Mitch, nasa ng CR? Tanong niya habang sapo ang noo. Doon sa dulo, sa taas, para walang tao. Turo ng kaibigan na abala na rin sa pakikipag-flirt. Paika-ika, umakyat si Tanya sa engrandeng hagdanan. Ang bawat takbang ay tila paglutang sa ulap. Pagdating sa itaas, madilim ang pasilyo. Nakakita siya ng isang pinto na bahagyang nakabukas. Sa isip niya, yun na ang banyo. Pagpasok niya, sumalubong sa kanyang amoy ng mamahaling pabango. Isang pamilyar na amoy, wood and musk. Amoy ni Rafael. Ngunit dahil sa kalasingan, hindi niya na yon binigyang pansin. Pagkatapos niyang maghilamos sa loob ng banyo ng kwartong yon, hindi na niya nagawang lumabas. Ang malambot at malapad na kama ay tila tumatawag sa kanya. Sandali lang, hihiga lang ako sandali, bulong niya sa sarili. Lumalim ang gabi, ang katahimikan ng kwarto ay naputol nang bumukas ang pinto at pumasok ang isang bulto ng lalaki. Tulad ni Tanya, lango rin sa alak si Rafael dahil sa pakikipag-deal sa mga kliyente. Sa dilim, hindi niya napansin na may mga tao sa kanyang kama. Ang tanging naramdaman niya ay ang init na isang katawan na tila ba naghihintay sa kanya. Ang sikat ng araw na tumatagos sa kortinang velvet ang naging metsa ng kanyang pagising. Ang unang naramdaman ni Tanya ay ang matinding pintig sa kanyang sentido, ngunit nang tangkain niyang gumalaw, naramdaman niya ang bigat na isang braso na nakapulupot sa kanyang bewang. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang binaba ang tingin sa ilalim ng kumot. Wala siyang suot at nang lumingon siya sa kanyang tabi, halos suminto ang mundo niya. Si Rafael, mahimbing itong natutulog. Ang magulong buhok nakalagay sa noon nito. Isang matinis na tili ang kumawala sa bibig ni Tanya. Nagising si Rafael, gulat at nalilito. What the? Tanya? Bago pa sila makapag-usap, ang pinto ay marahas na bumukas. Ang mga magulang ni Tanya at ang ama ni Rafael, si Don Roberto, ay nakatayo doon. Ang katahimikan ay napalitan ng dagundong ng galit. Anong kahalayan ito, Rafael? Sigaw ni Don Roberto. Dad, it's not what you think. Pilit na paliwanag ni Rafael habang nagmamadaling kumuha ng robe. Huling-huli na kayo. Tanya anak, paano mo nagawa to? Hagulhol ng kanyang ina. Tumingin si Rafael kay Tanya. Ang pag-ibig na inaasahan ni Tanya na makikita sa mga mata nito, napalitan ng isang bagay na mas masakit pa sa sampal, ang matinding puot. Magpapakasal kayo. Ngayong buwan din? Mariing uto si Don Roberto. Doon nagsimula ang kalbaryo ni Tanya. Ang pangarap niyang kasal ay naging isang sumpa. Sa loob ng sumunod na mga buwan, naging asawa niya si Rafael sa papel. Ngunit sa loob ng kanilang bahay, siya ay isang kaaway. Walang gabi na hindi pinamukha sa kanya ni Rafael na sinadya niyang lahat para lamang makuha ang apelido nito. Hanggang sa isang araw, hindi na kaya ng puso ni Tanya ang durugin pa. Sa harap ng kapagkainan, nilapag niya ang mga papeles. Maghihiwalay na tayo, Rafael. I am giving you your freedom back. Hindi nag-atubili si Rafael. Nilagdan nito ang papel ng walang kaimo-emosyon. Salamat. Sa wakas, matatapos na rin ang palabas na to. Umalis si Tanya na wasak ang pagkatao. Ngunit sa kanyang paglalakad palayo sa mansyon, hinawakan niya ang kanyang tiyan. Isang lihim na hindi niya sinabi kay Rafael. Ang anim na tibok ng puso na nagsisimulang mabuo sa loob niya. Anim na buhay na magiging sandigan niya sa kanyang pagbabalik. Ang bansang Singapore ay kilala sa ningning at modernismo, ngunit para kay Tanya, ang bawat sulok nito ay amoy ng pawis, pagod at gatas ng sanggol.
6 na taon na nakalipas mula ng talikuran niyang Pilipinas at dalhin ng apelidong Delara, dala ang sugat ng kahapon at ang 6 na munting himala na hindi niya akalain na mabubuo sa kanyang sinapupunan. Hindi naging madali ang maging isang sextuplet mom. Sa unang 3 taon, halos hindi natutulog si Tanya. Dishwasher siya sa isang maliit na kainan sa gabi habang binabantay na isang matandang kapitbahay ang kanyang mga anak. Ma, bakit 6 kami pero isa ka lang? Minsan tinatanong yon ni Uno, ang panganay at ang pinakamahinahon sa 6. Ngumiti lang si Tanya habang pinupunasan ng uling sa kanyang pisngi. Dahil ang isang nanay na tulad ko, kailangan maging 6 na tao para sa inyo. Ngunit habang lumalaki ang mga bata, napansin ni Tanya na hindi sila ordinaryong mga bata. Sa edad na 3, marunong na silang magbasa. Sa edad na 4, si Dos nakakagawa ng mga komplikadong mathematical equation sa dingding ng kanilang maliit na apartment gamit ang Crayola. Si 3, mahusay sa teknolohiya. Si 4, may photographic memory. Si 5, isang child prodigy sa musika at ang bunso na si 6 ay may kakayahang magbasa ng emosyon ng tao na tila isang dalubhasang psychologist. Sila ang kanyang 6 little geniuses. Ang kanilang talino ang naging susi upang makaahon sila sa hirap. Sa tulong ni Tres na nakatuklas ng isang butas sa algorithm ng isang malaking tech company, nakakuha si Tanya ng atensyon mula sa mga investors. Hindi nila alam ang codes na ipinapadala ni Tanya ay gawa ng kanyang 5 taong gulang na anak. Mommy, we don't need a dad to be rich. We will make you the queen. Sabi ni Quatro habang tinutulungan si Tanya na mag-set up ng sarili nitong kumpanya, ang Hexagon Tech Solutions. Sa loob ng 6 na taon, ang mahina at api-apihang si Tanya ay dumaan sa apoy ng pagsubok at lumabas ng isang ginto. Nagpagupit siya ng buhok, natutong magsuot ng mga power suits at nagkaroon ng otoridad sa bawat galaw. Ang kanyang mga mata na dati puno ng luha, napalitan ng determinasyon na tila bakal. Isang gabi, habang tinitingnan niya ang mga bata na mahimbing na natutulog sa kanilang barangyang penthouse sa Orchard Road, isang balita sa social media ang nakakuha ng kanyang pansin. Real estate tycoon Rafael Delara muling nagbalik sa spotlight kasamang sikat na modeleng si Cassandra Valeriano. Kasalan, nakatakda na nga ba? Naramdaman ni Tanya ang pamilyar na kirot. Ngunit mabilis na itong iwinaksi. Hindi na siya ang babaeng iiyak dahil lang hindi siya binalikan ng asawa. Tinignan niya ang kanyang mga anak. Ang mga mukha ni na 1 hanggang 6 ay carbon copy ni Rafael. At ang mga panga, ang matatangos na ilong at ang mapupungay na mata. Darating ang araw, Rafael, bulong ni Tanya sa hangin. Makikilala mo sila, pero hindi bilang iyong mga anak, kundi bilang mga taong magpapabagsak sa iyong mundo. Naganda si Tanya para sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Hindi para makipaglaban, kung hindi, para bawiin ang dangal na tinapakan 6 na taon na ang nakalilipas. Ang Hexagon Tech ay magtatayo ng sangay sa Maynila at ang unang target ng kanilang partnership, ang Delara Group of Companies. Gusto niyang makita ang mukha ni Rafael kapag nalaman nitong ang babaeng itinapon niya ay siya na ngayong may hawak ng hininga ng kanyang negosyo. At ang 6 na batang henyo, sila ang magsisilbing mga alas sa baraha ni Tanya. Mommy, are we going to see the man in the picture? Tanong ni Sais, ang bunsong babae, habang hawak ang isang lumang litrato ni Rafael na itinago ni Tanya sa ilalim ng unan. Huminga ng malalim si Tanya. Pupunta tayo doon para ipakita sa kanya na mas matatag tayo kaysa sa inaakala niya. Ang pagbabalik ni Tanya ay hindi lamang isang uwi. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan na balot sa sutla at bango ng tagumpay. Ang Manila Diamond Hotel ay naging saksi sa pinaka-engranding pagtitipon ng taon. Ang Philippine Business Summit ay dinadaluhan ng mga pinakamalalaking pangalan sa industriya. Ngunit ang bulong-bulungan sa bawat mesa ay hindi tungkol sa ekonomiya, kundi tungkol sa mahiwagang CEO ng Hexagon Tech Solutions, na lilipad mula Singapore para sa isang espesyal na anunsyo. Sa labas ng ballroom, isang itim na Rolls-Royce Ghost ang huminto. Bumukas ang pinto at unang lumitaw ang isang pares ng stilettos na kulay pink. Lumabas si Tanya at tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa paligid. Ang kanyang suot na emerald green backless gown ay yumayakap sa kanyang kurba at ang kanyang mukha na dati laging nakayuko, ngayon nakataas ng may dignidad.
Ang kanyang maikling buhok naka-style na sleek back na lalong nagbigay diin sa kanyang matatalas at magagandang mata. Mommy, your heart rate is slightly elevated. Breathe, bulong ni Uno sa kanyang earpiece. Ang anim na bata na iwan sa kanilang presidential suite. Ngunit, bawat isa ay may hawak na tablet at nakabantay sa bawat galaw ni Tanya sa pamamagitan ng security cameras ng hotel na nahack na ni Tres. I'm fine, Uno. I'm ready. Sagot ni Tanya sa maliit na mikropono sa kanyang higaw. Pagpasok niya sa ballroom, sa lahat ng matay na padako sa kanya, kasabay nito ang pagpasok ng magkasintahang Rafael at Cassandra. Si Rafael ay tila walang pinagbago, mas lalo naging kagalang-galang ang tindig nito sa kanyang charcoal gray suit. Ngunit nang dumako ang tingin nito sa babaeng nasa gitna ng hall, nakita ni Tanya ang sandaling pagkabigla sa mga mata ng dating asawa. Ang baso ng scotch na hawak nito ay bahagyang nayanig. Tanya, mahinang usal ni Rafael, sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Hindi siya pinansin ni Tanya. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa entablado. Nilalampasan si Rafael na tila ba isa lamang tong estranghero. Ang bawat hakbang niya puno ng kapangyarihan. Good evening, everyone. Simula ni Tanya sa harap ng mikropono. Ang boses niya ay malambing ngunit may otoridad. I am Tanya Rivera, the CEO of Hexagon Tech. We are here to invest 500 million pesos into a local partner, and after a thorough review, we have narrowed it down to 3 companies. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita ni Tanya ang pagkuyom ng kamao ni Rafael. Alam niya, kailangan ng Dalala Group ang investment na ito dahil sa ilang maling desisyon na ginawa ng kanilang board nitong mga nakarang taon. Tanya, is that really you? Lumapit si Rafael nang matapos ang speech. Kasunod nito si Cassandra na tila isang linta na nakakapit sa braso ng lalaki. Tumingin si Tanya kay Rafael, wala nang bakas ng takot, wala nang bakas ng pagmamahal. Mr. Delara, right? It is nice to meet you again, but in this room, I am Miss Rivera. Let's keep things professional. Professional? Matapos kang mawala na parang bula, 6 na taon ang nakalilipas. May halong galit na tanong ni Rafael. San ka nang galing? At paano ako naging matagumpay? Putol ni Tanya sa kanya. Ngumiti siya ng isang matamis, ngunit nakakakilabot ng ngiti. Naging matagumpay ako nung matutunan ko na ang taong pinagkakatiwalaan ko ay siya ring sisira sa akin. I learned to build my own empire using the stones people threw at me, including yours. Han, who is she? Is she the ex-wife you mentioned? Singit ni Cassandra, pilit na tinititigan si Tanya mula ulo hanggang paa. You look different, darling. Plastic surgery? Tumawa na mahina si Tanya. No, Cassandra, it's called peace of mind. Something you will never have once the truth about your family debt comes out. Namutla si Cassandra. Bago pa man makasagot ang babae, tumunog muli ang earpiece ni Tanya. Mommy, target acquired. Dad is looking at you with 85% regret and 15% confusion. Also, Sais wants to know if she can remotely trigger the fire sprinklers on that lady in the red dress. Ulat ni Dos mula sa suite. No, Dos, not yet. Bulong ni Tanya. Tumingin siya muli kay Rafael. We have a meeting tomorrow at 10 a.m., Mr. Delara. If you want the Hexagon investment, don't be late. I don't give second chances to people who cannot keep their words. Tinalikuran na ni Tanya ang dalawa. Iniwan si Rafael na nakatulala at si Cassandra na nanggagalaiti sa inis. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Tanya ang isang uri ng kagaanan. Ang unang yugto ng kanyang plano ay nagsimula na. Ngunit hindi niya alam si Rafael ay hindi lamang nagulat sa kanyang pagbabalik. May kung ano sa mga mata ni Tanya na nagpapaalala sa kanya sa mga panaginip na pilit niyang kinakalimutan. Ang mga panaginip tungkol sa gabing yon na akala niya ipagkakamali, ngunit gabi-gabi niyang hinahanap-hanap. You won't get away that easily, Tanya. Bulong ni Rafael sa sarili habang pinapanood ang pag-alis ng babaeng minsang naging kanya, ngunit ngayon tila abot langit ng layo. Eksaktong 10:00 ng umaga nang huminto ang sasakyan ni Tanya sa harap ng Delara Tower, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa loob ng kanyang bag may isang maliit na device na nakakonekta kay Tres, habang si Uno naman seryosong nakasuot ng maliit na tuxedo. Nagpumilit ang bata na sumama bilang junior assistant ng kanyang ina. Uno, tandaan mo ang usapan. Huwag kang lalayo sa akin at huwag kang magsasalita hanggat hindi ko sinasabi.
Paalala ni Tanya habang inaayos ang kurbata ng anak. Copy, Mommy. I'm just here for the data analytics. Sagot ng bata na may seryosong mukha na tila ba isang mini version ni Rafael. Pagkatapos nila sa ballroom, ang lahat ng opisyales ng Delara Group ay naroon na. Sa dulo ng mahabang mesa nakaupo si Rafael. Mukhang dito nakatulog ng maayos. May kaunting itim sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit ang otoridad nito ay nanatatiling buo. Tumayong lahat, maliban kay Rafael. Nang makita niya si Tanya, agad na lumambot ang kanyang ekspresyon, ngunit agad din tong naging bato nang mapansin ang batang lalaki sa tabi nito. Sino siya? Tanong ni Rafael. Ang boses ay gumaralgal ng bahagya. May assistant. Simpleng sagot ni Tanya habang nauupo sa tapat ng lalaki. Shall we start? My time is expensive, Mr. Delara. Nagsimula ang presentation. Habang nagsasalita ang marketing head ng Delara, si Uno ay abala sa kanyang maliit na tablet. Hindi alam ng mga naroon, pinapapasok na ni Uno ang main server ng kumpanya para tingnan ang mga off-the-book transactions ni Cassandra. The numbers you're presenting are inflated. Biglang singit ni Uno sa gitna ng katahimikan. Napahinto ang lahat. Tumingin si Rafael sa bata, kunot ang noo. What did you say, kid? Uno, banta ni Tanya, pero alam niya, hindi mapipigilan ng anak kapag logic na ang pinag-uusapan. Hinarap ni Uno si Rafael nang walang kaba. Your projected growth of 12% is impossible given the current inflation and your 40% liability in bad loans. Based on my calculation, you're looking at a 4% decline if you don't secure the Hexagon investment today. Nalaglag ang panga ng mga directors. Si Rafael ay napatitig sa bata. May kung anong pamilyar sa paraan ng pagsasalita nito, sa pagtaas ng kilay at sa mataas na lohika. How old are you? Tanong ni Rafael. Tila nakalimutan ang tungkol sa bilyong pisong deal. I'm 5, sagot ni Uno. And I'm better than your CFO. Isang awkward na katahimikan ng namayani. Tumikhim si Tanya. Pasensya na, Mr. Delara. He is gifted. Now about the contract, I want 51% controlling interest in your logistics division in exchange for the 500 million. That is hostile takeover, sigaw na isang director. That is business, balik ni Tanya. Take it or leave it. I'll take it. Mabilis sa sagot ni Rafael, hindi inaalis ang tingin kay Uno. But on one condition, I want to have a dinner with the CEO and her assistant tonight. Nagkatinginan si Tanya at Uno. Alam ni Tanya, mapanganib ang hiling ni Rafael. Ang malapitang pagsusuri ng lalaki ay maaaring maglantad sa katotohanan na may 6 pang bata na kamukhang kamukha niya. Pero bago pa makatanggi si Tanya, sumagot na si Uno. Make sure there's no broccoli, Mr. Delara. It inhibits my brain function, sabi ng bata. Nang matapos ang meeting, naiwan si Rafael at Tanya sa silid. Lumapit si Rafael sa dating asawa. Ang boses ay mababa at puno ng emosyon. He looks exactly like me, Tanya. Huwag mo kong gawing gago. Anak ko ba siya? Tinignan siya ni Tanya ng diretsyo sa mga mata, walang kurap. Anak ko siya, Rafael. Nung kailangan ko ng asawa, wala ka. Nung kailangan ng mga anak ko ang ama, nasan ka? Huwag mong angkinin ang bunga ng hirap ko dahil lang nakikita ka ng kamukha mo. 6 na taon, Tanya. 6 na taon akong nagdusa sa pagkakamaling nagawa ko. Pagkakamali? Natawa si Tanya ng mapait. Ang pagkakamali ay ang mahalin ka. Ang mga anak ko, silang tanging tama sa buhay ko. Tinalikuran siya ni Tanya dala ang kanyang mga papeles at ang kanyang anak. Ngunit si Rafael na iwang nakatayo, ang kanyang puso kumakaba ng mabilis. Hindi siya naniniwala, alam niya ang totoo, at kung kailangan halugugin niya ang buong mundo para malaman ang lahat ng lihim ni Tanya, gagawin niya. Paglabas ng gusali, bumulong si Uno sa earpiece. Guys, phase 2 is a go. That is 100% suspicious. 3. Prepare the deepfake medical records. 6. Prepare the emotional blackmail. Copy 1. Sagot ng 5 boses mula sa kabilang linya. Nagsimula na ang totoong laro. Ang hapunan ay ginanap sa isang eksklusibong restaurant na pagmamayari rin ng mga Delara. Siniguro ni Rafael na walang ibang tao sa paligid upang makuha niya ang atensyon ni Tanya at ng batang si Uno. Ngunit hindi niya inaasahan na pagdating nila sa table, hindi lang si Uno ang kasama ni Tanya. Naroon din si Dos na nakasuot ng salamin at abala sa pagbabasa ng isang makapal na libro tungkol sa quantum physics at si Sais,
Ang bunsong babae na may napakagandang mga mata at tila nakikita ang kaluluwa ng sino mang titingin dito. Akala ko, si Uno lang kasama mo. Gulat na tanong ni Rafael habang dahan-dahang nauupo. I decided to bring more assistants, malamig na sagot ni Tanya, para mas mabilis natin na matapos ang usapan. Habang iniintay ang pagkain, hindi maalis ni Rafael ang tingin sa tatlong bata. Para siyang nakatingin sa salamin ng kanyang kabataan, ngunit sa tatlong magkakaibang bersyon. Si Uno ay ang kanyang pagiging leader, si Dos ay ang kanyang katalinuhan at si Seis. Si Seis ay may ngiting tila kay Tanya, ngunit may panga at ilong na kopyang-kopya sa kanya. Mr. Delara, you are staring. Puna ni Seis. Ang boses nito ay parang musika. Based on your pupil dilation and the way you're clenching your jaw, you are experiencing 70% anxiety and 30% curiosity. Muntik mabulunan si Rafael sa iniinom na tubig. How did you know that? I'm a specialist in human behavior. Simpleng sagot ng 5 taong gulang na batang babae. They are unique. Usal ni Rafael kay Tanya. Tanya, please, let's stop the games. Ilan sila at nasa ng iba? What do you mean iba? Maang-maanga ni Tanya, bagaman sa loob niya kinakabahan na siya. Alam niya hindi tanga si Rafael. Sa kabilang panig ng restaurant sa loob ng surveillance room, si Tres ay kasalukuyang nire-route ang lahat ng tawag sa phone ni Rafael. Si Quatro naman kumukuha ng mga larawan ni Cassandra na kasalukuyang nasa isang lihim na pakikipagkita sa isang kilalang kalaban ng mga Delara. Mommy, Cassandra is at Pier 13. She's talking to the rival firm. Bulong ni Tres sa earpiece si Tanya. Bahagyang ngumiti si Tanya tumingin kay Rafael. Bago mo ako tanungin tungkol sa mga anak ko, bakit di mo muna tanungin ang sarili mo kung nasa ng nobya mo ngayon? Agad tiningnan ni Rafael ang kanyang phone, ngunit blanco ito. Cassandra is at a charity event. Is she? Paghahamon ni Tanya. Nilabas ang kanyang phone at pinakita ang isang live feed. Isang malinaw na video ni Cassandra na nakikipagpalitan ng mga dokumento sa isang lalaki. That's your fiancé. Selling your company's secrets habang ikaw abala sa pag-usisa sa buhay ko. Namuti ang mukha ni Rafael. Ang galit ay mabilis na humalilis sa kanyang pagkalito. Bakit mo to ginagawa, Tanya? Bakit mo ko tinutulungan kung galit ka sa akin? Hindi kita tinutulungan, mariing sagot ni Tanya. Pinoprotektahan ko ang investment ko. Kapag bumagsak ang Dalala Group dahil sa babaeng yan, mawawalan ako ng pera at ayokong mangyari yon. Tumayo si Rafael, handa nang umalis para harapin si Cassandra pero hinawakan ni Uno ang kanyang kamay. Ang maliit na kamay ng bata ay nagpatigil sa paghinga ni Rafael. Do not go there unprepared, Mr. Delara, sabi ni Uno. Tres already sent the evidence to your legal team. By the time we get to the office, the police will be waiting for her. Napatitig si Rafael sa bata pagkatapos tumingin siya kay Tanya. Sino ba talaga sila? Who are these children? Sila ang mga taong hindi mo binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng ama. Diretsahang sagot ni Tanya. At ngayon, huli na ang lahat. Tapos na ang hapunan. Let's go, children. Paalis na sana sila nang bigla. Humarang si Rafael sa pintuan. Ang kanyang mga matay puno ng luha. I made a mistake, Tanya. I was a fool, pero wag mo silang itago sa akin. 6? 6 ba sila? Hindi sumagot si Tanya, ngunit ang katahimikan niya ang nagkumpirma sa lahat. I will prove to you that I can be the man you deserved back then, sumpa ni Rafael. Hahanapin ko ang 3 pa at hihingin ko ang kapatawaran ninyo kahit abutin pa ako ng habang buhay. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na pagsabog ng balita ang lumabas sa TV ng restaurant. Si Cassandra Valeriano ay inaresto dahil sa corporate espionage. Ang matinding twist, sa gitna ng kaguluhan isang DNA expert ang lumitaw sa balita, dala ang mga lumang records ng ospital kung saan nanganak si Tanya. The secret is out, Mommy. Bulong ni Tres sa earpiece. The media knows about the 6 little geniuses. Di pa man nakakalabas ang sasakyan ni Tanya sa parking lot ng restaurant, dinumog na sila ng mga flash ng camera. Ang balitang inaresto si Cassandra ay mabilis na natabunan ng mas malaking iskandalo, ang pagkakaroon ng 6 na anak ng Ice King na si Rafael Delara sa dating asawang si Tanya Rivera. Mommy, close the curtains. High intensity light detected. Utos ni Quatro mula sa tablet ni Uno. Agad sumunod ang mga bata, pinrotektahan ang kanilang mga mukha.
Sa loob ng Delara Tower, nagkakagulo ang board of directors pero si Rafael ay tila estatwang nakatayo sa kanyang opisina. Nakatingin sa isang lumang brown envelope, nakakarating lang mula sa kanyang personal na doktor. Ito ang lihim na matagal na niyang itinatago, ang dahilan kung bakit di siya naghanap ng ibang babae pagkaalis si Tanya. Patient, Rafael Delara. Diagnosis, permanent infertility due to past trauma. Paano? Tanong ni Rafael sa hangin. Kung baog ako, kaninong anim na batang yon? Ngunit bago pa niya maproseso ang lahat, pumasok ang kanyang amang si Don Roberto. Rafael, ano tong nababalitaan ko? May anim akong apo at tinatago mo sila sa akin? Dad, hindi ko rin alam. Sagot ni Rafael. Ang poses ay puno ng kalituhan. Tanya claims they are mine, but look at my records. Records can be fake, Rafael, but those faces, nakita mo ba mga batang yon? Hindi kailangan ng DNA test para malaman na dugo natin ang nananalaytay sa kanila. Sigaw ng matanda. Samantala, sa ligtas na kuta ng Hexagon Tech, tinignan ni Tanya ang mga balita. Alam niyang darating ang oras na kukwestiyonin ni Rafael ang pagiging ama nito. Mommy, Dad's medical file was altered years ago. Biglang pagsasalita ni Tress habang mabilis na kumikilos ang mga daliri sa keyboard. I just breached the hospital's old server. Cassandra's family paid a doctor to give Dad a fake diagnosis para mawalan siya ng kumpiyansang maghanap ng ibang mapapangasawa at manatili sa kanila. Napatayo si Tanya. Ibig mong sabihin hindi baog si Rafael? He's perfectly healthy, Mommy. He was just manipulated for 6 years, dagdag ni Tress. Naramdaman ni Tanya ang isang pambihirang halo ng emosyon, galit para sa panloloko na ginawa kay Rafael at sa kaunting habag, ngunit hindi pa rin ito mabubura ang sakit ng nakaraan. Kinabukasan, laking gulat ni Tanya na makita si Rafael na naghihintay sa labas ng kanyang opisina. Hindi itong aroganteng Rafael na nakilala niya. Mukha itong puyat, may dalang 6 na malalaking box ng mga pinaka-modernong gadget at laruan at isang punpon ng paborito niyang puting rosas. Tanya, kailangan natin mag-usap, hindi bilang business partners, kundi bilang magulang. Pakiusap nito. Wala tayong dapat pag-usapan, Rafael. Ang mga anak ko hindi mabibili ng mga laruan. Matigas na sagot ni Tanya. Alam ko. At alam ko na rin ang tungkol sa medical records ko. Alam ko na niloko ko ni Cassandra at ng pamilya niya. Seryosong sabi ni Rafael. Lumapit siya kay Tanya, sapat na para maamoy ng dalaga ang pamilyar niyang pabango. I lost 6 years, Tanya. 6 na taon na dapat katuwang mo ko sa pagpapalaki sa kanila. Hayaan mo kong bumawi. Kahit di mo ko tanggapin bilang asawa, tanggapin mo ko bilang ama nila. At paano ang nobya mo? She's behind bars at hindi na siya makakalapit sa inyo. Mariing sagot ni Rafael. Biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang 6 na bata. Si 1, 2, 3, 4, 5 at ang bunsong si 6. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Rafael ang 6 ng sabay-sabay. Napaluhod siya sa harap nila. Ang luha ay hindi na napigilan. Hi, mahinang saad ni Rafael. Ako ang daddy ninyo? Tumingin ang mga bata kay Tanya. Tila humihingi ng permiso. Si 5 na mahilig sa musika lumapit at tinawakan ang mukha ni Rafael. You have the same facial structure as us, but your heart rhythm is irregular. Are you sad, Daddy? Lumakap si Rafael kay 5 at isa-isang lumapit ang mga bata maliban kay 1 na nananatiling nagmamasid. Mommy, logic dictates that the father figure increases the household stability by 45%, sabi ni 1 habang nakatingin kay Tanya. Maybe we should give him a trial period? Tumingin si Tanya kay Rafael. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita niyang katapatan sa mata nito. Pero ang twist, hindi pa tapos si Cassandra. Sa loob ng kulungan may tinawagan ng babae, isang tao mula sa nakaraan ni Tanya na may hawak na isang alas na maaaring sumira sa happily ever after nilang pamilya. Naging opisyal ang tinatawag ni Uno na trial period. Sa loob na isang linggo bawat hapon naroon si Rafael sa tinutuluyang mansyon ni Tanya. Di naging madali para kay Rafael ang makisabay sa 6 na batang may IQ na mas mataas pa sa mga board members ng kanyang kumpanya. Isang hapon, sinubukan ni Rafael turuan si Dos ng chess, ngunit sa loob ng 5 minuto na checkmate na siya nito. Daddy, your strategy is too linear. You play like it's 1995. Seryosong puna ng bata habang inaayos sa mga piyesa.
Sa kabilang banda, si Cinco naman pinatugtog siya ng piano habang si Sais walang tigil sa pagtatanong tungkol sa emotional intelligence nito. Si Tanya naman nakatanaw lang mula sa malayo, may hawak na tasa ng kape, pilit pinatitigas ang puso sa tuwing makikita na tumatawa si Rafael kasama ng mga bata. Bakit hindi ka lumapit dito? Paanyaya ni Rafael nang mapansin ang dalaga. Pawis na pawis ang binata dahil kalaro naman ito sina 4 at 3 sa soccer sa garden. I'm busy, Mr. Delara. May mga reports pa akong dapat basahin. Malamig na sagot ni Tanya. Tumayo si Rafael, lumapit sa kanya. Ang init ng katawan nito ay tila dumidikit sa balat ni Tanya kahit may distansya sila. Tanya, hanggang kailan mo ko tatawaging Mr. Delara? We've been through a lot. Alam ko hindi sapat na 1 linggo para mapatawad mo ko pero sana makita mong nagbabago na ako. Ang pagbabago hindi nang sasalita, Rafael. It takes time to rebuild a shattered glass, sagot ni Tanya, bagaman sa loob niya ay unti-unti nang natutunaw ang yelo. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay naputol nang dumating ang isang itim na sobre sa gate ng mansyon. Walang nakasulat sa sender, tanging pangalan lang ni Tanya ang nararoon. Pagbukas niya ng sobre, nalaglag ang kape ni Tanya sa sahig. Ang tasa nabasag, kapareho ng katahimikan ng kanyang puso. Sa loob ng sobre ay isang litrato. Isang litrato ni Tanya nung nasa Singapore pa siya, kasama ng isang lalaking nagngangalang Marco. Si Marco ang tumulong sa kanya ng mga panang wala siyang makain, ngunit may isang madilim na sekreto ang lalaking to na pilit na ibinabaon ni Tanya. Anong problema? Nag-aaralang tanong ni Rafael. Agad na kinuha ang litrato sa sahig. Nang makita ni Rafael ang litrato, nagdilim ang kanyang paningin. Sino to? He is someone from my past. Nanginginig na sagot ni Tanya. Mommy, that's Uncle Marco. Singit ni Tres na biglang lumitaw sa tabi nila. He's the one who tried to sell your software codes to the black market before we escaped Singapore. My security alert just pinged. He's in Manila. Nabitawan ni Rafael ang litrato. He tried to hurt you? More than that, Rafael. Bulong ni Tanya. He knows things. Things that Cassandra probably told him. He's the reason why I had to change our identities before. Hindi pa man sila nakakabawi sa gulat ay biglang tumunog lahat ng alarm sa loob ng bahay. Ang security system na binuo ni Chess na override. Sa monitor ng kanilang CCTV, isang pamilyar na mukha ang nakangisi sa harap ng gate. Tanya, my love, I heard you are a billionaire now. Boses ng lalaki mula sa intercom. And you have 6 very expensive children. Don't you think it's time to pay back your debt? Agad humarang si Rafael sa harap ni Tanya at ng mga bata. Ang dating Ice King nag-transform sa isang protective lion. Stay inside, Tanya. Lock the doors with the kids. Mariing utos ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng panganib. Rafael, huwag. Mapanganib si Marco. Pigil ni Tanya. He made a mistake coming here, Tanya. Lumingon si Rafael sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Tanya ang pag-ibig na matagal na niyang hinahanap. Nobody touches my family and gets away with it. Not anymore. Lumabas si Rafael para harapin ang banta, habang sa loob ang 6 na batang henyo ay mabilis na kumilos. 1. Prepare the thermal trap. 2. Contact the local authorities but route it through a private server. 6. Comfort mommy. It's time to show Uncle Marco why you don't mess with the Delara Rivera geniuses. Utos ni Tres. Nagsimula ng tunay na labanan, hindi lang para sa yaman, kundi para sa kaligtasan ng pamilyang kakabuo pa lamang. Ang gabi ay nababalot ng tensyon habang ang mga headlight ng sasakyan ni Marco ay nagbimistulang mga mata ng isang halimaw sa harap ng mansyon. Si Rafael nakatayo sa gitna ng driveway, matikas, walang bakas ng takot. Sa likod niya, sa loob ng ligtas na kuta ng bahay, pinapanood ni Tanya at ng mga bata ang bawat galaw sa pamamagitan ng mga monitors. Rafael, please, bumalik ka na rito. Pagsusumamo ni Tanya sa pamamagitan ng handheld radio. Trust me, Tanya, hayaan mong ako ang manpanoproteksyon ninyo? Maikling sagot ni Rafael bago ay binaba ang radio. Lumabas si Marco sa kanyang sasakyan. May hawak na barel at isang nakakaasar ng ngiti. Rafael Delara, ang lalaking akala'y nakuha ng lahat. Hindi mo ba alam na ang babaeng pinoprotektahan mo'y may utang sa akin? Utang na buhay at utang na yaman. Ang tanging utang na meron dito ay ang utang mo sa batas, Marco, sagot ni Rafael. Umalis ka na habang may pagkakataon ka pa. Tumawa si Marco, tinutok ang barel kay Rafael. O ano,
Sa tingin mo ba matatakot mo ako sa ganyan? Kapag kinalabit ko to sa akin ang hexagon deck at ang 6 na henyo na yan, ibebenta ko sila sa pinakamataas na bidder sa black market? Nang marinig yon, nagdilim ang paningin ni Rafael. Ngunit bago pa siya makakilos, narinig niya ang boses ni Tres sa kanyang earpiece. Daddy, don't move. On my mark, step 3 paces to the left. 3, 2, 1. Now! Mabilis gumalaw si Rafael sa kaliwa. Kasabay nito ang high-intensity laser security system na binago ni Nauno at Tres ay biglang bumukas. Isang nakakasilaw na liwanag ang tumama sa mga mata ni Marco, dahilan para mabitawan itong baril sa sobrang gulat at sakit. My eyes! Sigaw ni Marco. Hindi sinayang ni Rafael ang pagkakataon. Buong lakas niyang sinuntok si Marco sa panga, sapat na para bumagsak ito sa semento. Hindi pa siya natapos, kinuha niya ang baril, mabilis sa tinanggal ang magazine nito. Mommy, thermal trap activated? Sigaw ni Quatro mula sa loob. Biglang bumukas sa mga fire sprinklers sa paligid ni Marco, ngunit hindi tubig ang lumabas kundi isang malagkit at mabilis matuyong kemikal. Isang uri ng industrial adhesive na inimbento ni Nados para sa construction projects ng kumpanya. Sa loob ng ilang segundo si Marco, literal na nakadikit sa semento, hindi makagalaw. Unit 1 to base, target neutralize, biro ni Uno sa radio. Bumukas ang pinto ng mansyon at patakbong lumabas si Tanya, kasunod ng 6 na bata. Agad na niyakap ni Tanya si Rafael, ang mga luha hindi na mapigilan. Akala ko mawawala ka ulit, hagulgol ni Tanya. Inawakan ni Rafael ang kanyang mukha. Hindi na ako aalis, Tanya. Hindi na. Lumingon si Rafael sa 6 na bata na ngayon nakatayo sa paligid ni Marco. Tinitignan ang lalaki na tila isang experiment sa science. Daddy, your punching form was a bit off but the impact was 95% effective, komento ni Uno. And your bravery, 100%. Dagdag na si Is habang nakangiti ng matamis. Maya-maya pa dumating na mga pulis kasunod ng mga tauhan ng NBI na tinawagan ni Dos gamit ang isang encrypted line. Habang sinasakay si Marco sa mobile, tumingin ang lalaki kay Rafael ng may halong galit. Hindi pa tapos to. Alam ni Cassandra ang lahat? Cassandra is going to be in prison for a long time, Marco, and so are you. Malamig na sagot ni Rafael. Nang tumahimik ng paligid na iwan ang pamilya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tumingin si Rafael kay Tanya, ang kanyang mga matay nagsusumamo. Tanya, alam kong trial period pa lang to pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong maging asawa mo uli. Hindi dahil kailangan ni Nauno ng ama kundi dahil hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Huminga na malalim si Tanya. Tinignan niya ang kanyang mga anak. Lahat sila tumatango maliban kay Uno na nakataas ang isang kilay, naghihintay ng tamang logical conclusion. Mommy, the probability of us being happier with him is 99.9%, sabi ni Dos. Ngumiti si Tanya, ang unang tunay ng ngiti na nakita ni Rafael sa loob ng 6 na taon. Siguraduhin mo lang na hindi ka magpapaloko sa kahit sinong Cassandra, Rafael de Lara. Hindi na. Tanya Rivera de Lara, sagot ni Rafael bago hinalikan ang noo ng dalaga. Ngunit sa gitna ng saya may isang bagay na napansin si Tres sa kanyang tablet. Isang unknown signal mula sa Singapore ang pilit pumapasok sa kanilang server. Isang mensaheng lumitaw sa screen. The real father is coming. Naputol ang hininga ni Tres. Sinong tinutukoy ng mensaheng to? At anong misteryo pa ang nakatago sa gabi ng kanilang pagkakaset up 6 na taon nang nakakalipas? Ang mensaheng natanggap ni Tres sa kanyang tablet ay tila isang bomba na sumabog sa katahimikan ng gabi. The real father is coming. Agad na nagtipon ang 6 na bata sa kanilang tech room. Habang sina Tanya at Rafael ay seryosong nag-uusap sa garden, hindi alam ang bagong banta. Tres, trace the IP address. Now, utos ni Uno. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad na hindi pang 5 taong gulang lamang. I'm trying, Uno, but it's bouncing from Singapore to Switzerland to Russia. This person knows how to hide? Mabilis na sagot ni Tres. Habang abala ang mga bata, si Rafael hindi mapakali. Bagaman masaya siya sa pagtanggap ni Tanya, ang medical secret niya ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Kung ang fake diagnosis ni Cassandra ay sinabing baog siya, gusto niyang makasiguro ng 100% para wala nang maging duda sa hinaharap.
Lihim siyang nagpadala ng buhok ng 6 na bata para sa isang mabilisang DNA test sa sarili niyang laboratorio. Kinabukasan habang nag-aalmusal ang pamilya, dumating ang resulta. Hawak ni Rafael ang envelope, nanginginig ang kanyang mga kamay. Rafael, anong problema? Tanong ni Tanya nang mapansin ang pamumutla ng asawa. The DNA results, Tanya. Kailangan nating malaman ang totoo, sabi ni Rafael. Binuksan niya ang envelope sa harap ng lahat. Ngunit ang nakasulat sa loob hindi ang inaasahan niya. 0% of probability of paternity? Nalaglag ang basong hawak ni Tanya. Ano? Hindi maaari. Rafael, alam nating dalawang nangyari sa kwartong yon. I know, Tanya, pero itong sinasabi ng laboratorio, sigaw ni Rafael. Ang puso'y nadudurog sa pangalawang pagkakataon. Biglang bumukas ang pinto ng dining hall. Isang lalaking nakasuot ng puting lab coat ang pumasok. Ang doktor na dati tauhan ni Cassandra, ngunit ngayon may kasama siyang isang matandang lalaki na kamukhang kamukha ni Rafael, ang kapatid ni Don Roberto na matagal nang pinalayas sa pamilya, si Ricardo de Lara. Ang DNA test na hawak mo, Rafael, ay totoo. Bungad ni Ricardo ng may mapait na ngiti. Dahil ang mga ama ng batang yan ay hindi ikaw, kundi ang iyong twin brother na si Gabriel. Ano? Sabay na sigaw ni Natanya at Rafael. Twin brother? I don't have a twin, bulyaw ni Rafael. Meron ka, Rafael, paliwanag ni Ricardo. Pinadala siya sa ibang bansa nung sanggol pa lang kayo dahil sa isang hula at sumpa sa pamilya ni Lara. Si Gabriel ang lalaking pumasok sa kwarto ng gabing yon habang ikaw ay lasing na lasing sa kabilang kwarto. Si Gabriel ang minahal ni Tanya sa dilim? Napahagulhol si Tanya. Ang buo niyang mundo nagugunaw. Ang 6 na taon niyang paghihirap para sa mga anak ng isang lalaking hindi niya kilala. Ngunit sa gitna ng iyakan, tumayo si Sais. Lumapit siya kay Rafael, hinawakan ang kamay nito. Daddy, don't listen to the bad man, he's lying. Sais ang DNA. Pilit na sabi ni Rafael. The DNA results were intercepted. Singit ni Tres na pumasok na lang kanyang laptop. Daddy, look! I hacked the laboratory's printer. Uncle Ricardo and the doctor replaced the real results. Here is the original file from the cloud server. Pinakita ni Tres ang screen. 99.99% probability of paternity, Rafael de Lara. At tungkol sa twin brother, tanong ni Tanya, punong-puno ng pag-asa. Logic check. If Dad has a twin, why did I find his birth certificate in the National Archives and it clearly says single birth? Sabi ni Uno habang tinataas ang isang dokumento sa kanyang tablet. Uncle Ricardo, your story is 100% fictional. You just wanted to claim the inheritance by making us illegitimate? Napatulala si Ricardo. Hindi niya akalain na ang mga little geniuses ay mas mabilis pa sa kanyang mga plano. Umalis ka rito, Ricardo. Mariing utos si Don Roberto na kakapasok lang din. Bago ko pa makalimutan na kapatid kita. Nang makaalis ang mga kontrabida, binalot ng katahimikan ng silid. Tumingin si Rafael kay Tanya at sa 6 na bata. Lumuhod siya at niyakap silang lahat ng mahigpit. I'm sorry. I'm so sorry na nagduda ako, bulong ni Rafael. It's okay, Daddy. Our DNA is 50% you, 50% mommy, and 100% awesome, biro ni Quatro. Ngunit bago pa matapos ang kabanata, isang huling twist ang lumitaw. Hinawakan ni Tanya ang kanyang tiyan at napangiwi sa sakit. Tanya, are you okay? Tanong ni Rafael. Rafael, I think the 6 geniuses are going to have a 7th sibling, mahinang sabi ni Tanya. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. What? Ngayon pa lang? Isang linggong trial period, Rafael. Mukhang naging very productive ang gabi natin ng isang araw. Nakangiting sabi ni Tanya sa gitna ng mga luha ng saya. Ang sikat ng araw sa Batangas ay tila nakikisama sa selebrasyon ng pag-ibig. Sa harap ng isang pribadong kapilya sa tabi ng dagat, muling nakatayo si Tanya, suot ang isang marangyang puting gown na gawa sa French lace. Pero sa pagkakataong to wala nang pilitan, wala nang puot, tanging wagas na pagmamahal ang mababanaag sa kanyang mga mata. Sa dulo ng aisle naghihintay si Rafael. Hindi na ito ang ice king na kinatatakutan ng lahat. Siya na ngayon ang isang lalaking nahanap na ang kanyang tahanan. Mommy, you look mathematically perfect, bulong ni Uno habang inaalalayan ng ina sa paglalakad. Sa likuran nila ay ang 5 pang little geniuses, sina 2, 3, 4, 5 at 6 ay may kanya-kanyang papel sa kasal.
Si Tres ang nag-ayos ng audiovisual presentation gamit ang mga drones, habang si Cinco ang tumutugtog ng violin para sa entrance ng kanilang ina. At sa sinapupunan ni Tanya, tahimik na naghihintay ang kanilang bunso, si number 7. Nang magtagpo ang kamay ni na Rafael at Tanya sa harap ng altar, tila tumigil ang mundo. 6 years ago, I let you walk away dahil sa pride at galit. Panimula ni Rafael sa kanyang vow habang nanginginig ang boses. I lost the time I can never get back, but you gave me a second chance. You gave me 6, actually 7, reasons to be a better man. Tanya, mula sa araw na to, hindi lang kita asawa. Ikaw ang aking reyna, at ang pamilyang to ang aking pinakamahalagang kumpanya. Rafael, tagon ni Tanya, ang luha ay malayang dumadaloy. Minahal kita nung wala pa tayong lahat. Minahal kita nung ako lang nakakaalam ng katotohanan at mamahalin kita hanggang sa pagtanda natin. Kasamang ating mga henyo na alam kong mas matalino pa sa atin pagdating sa pag-ibig. Pagkatapos ng kasal, isang marangyang resepsyon ang naganap sa dalampasigan. Habang nagkakasiyahan ng lahat, biglang lumapit ang 6 na bata sa kanilang mga magulang. Daddy, Mommy, we have a wedding gift for you, sabi ni Tres habang may hawak na remote control. Biglang bumuka sa isang malaking screen sa gitna ng resepsyon. Pinakita ron ng isang legal na dokumento, the Delara Rivera Foundation for Gifted Children. Inayos pala ng mga bata lahat ng papeles para sa isang charity foundation na tutulong sa mga batang matalino ngunit mahirap, tulad ng kalagayan ni Tanya noon sa Singapore. We use 10% of the Hexagon profits and 5% of the Delara Group's assets, paliwanag ni Dos. Don't worry, the ROI is high in terms of social impact. Natawa si Rafael at niyakap ang kanyang mga anak. Kayo talaga, kahit sa kasal namin, business pa rin ang iniisip ninyo. Habang lumulubog ang araw, nakaupo si Tanya at Rafael sa buhanginan. Pinapanood ang 6 na bata na nagtatakbuhan sa tabi ng dagat. Ang ingay ng kanilang tawanan ay masarap pakinggan kaysa kahit anong musika sa mundo. Salamat, Tanya, bulong ni Rafael habang nakasandal sa balikat ng asawa. Salamat din, Rafael, dahil sa pagbabalik mo naging buo ang kwento natin, sagot ni Tanya. Wala nang Cassandra na manggugulo, wala nang Marco na magbabanta. Ang tanging hamon na lang na haharapin nila ay kung paano didisiplinahin ang 7 batang mas matalino pa sa kanila. Pero para kay Tanya, yon ang pinakamasarap na problema na maaari niyang harapin habang buhay. Ang kalbaryo ni Tanya ay natapos na at ang kanilang happy ever after ay nagsisimula pa lamang sa piling ng kanyang asawa at ng kanyang 7 little geniuses.